good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel na It's a Chop. So share ko lang itong ginawa ko dito sa binigay ni Sir Raylo na Piliformis Florida Red. So yung mother plant niya, hindi ko na pinakita kanina, kinapchap ko, tinanggalan ko ng mga old na mga leaf or traps. Tinarang ko lang ng isa yung pinakabago na hindi pa nagdidiretso. Pati ito mga to, apat yan sila. Tatlong medyo malaki tapos isang medyo maliit. So yan yung paraan ko para sigurado ako na may mabubuhay sa binigay sa akin. Tapos etong mga to, propagate na yan. So tinakpan ko lang yung mga dulo-dulo nila. Pati yung gitna para hindi umangat. Kasi pagka tinanggal mo yung nasa mga gitna niyan, aangat yan. Kung ito yung nasa mga microwavable, okay lang kahit medyo nakaangat kasi mabubuhay pa rin. Pero kung patutubuin natin sila outdoor, kailangan yan medyo nakalapat talaga sa media para hindi agad matutuyo, mamamatay yung mga leaf. May mabuhay lang dyan ng mga 10 ng mga propagation, maganda na. So mabilis na natin yung mapaparami. So ayan, hindi ko na binidyo kasi apat na maliliit na halaman. Pero at least may idea kayo. Ganun din yung ginawa natin sa Piliformis Tracy ba yun? Tracy I. Ganun din yung paraan ng propagation nila. So mas madaling i-propagate to through leaf cuttings kesa yung pagpaparami through mother plant kasi kukunti yun eh. Pero pag through leaf mas marami siya. Pagdating naman sa growth, syempre mas mabilis yung paglaki nung galing sa plantlets kesa dito sa deep propagation, no? Pero panalo naman kasi mas matibay itong mga to. Ito naman sa mga mother plant, usually 50-50 yan sila kung mabubuhay, pero at least meron na tayong at least ng propagation. Siguro sa mother plant kung by experience, kung dalawa yung mother plant mo, isa dyan possible na mamatay, isa hindi. Walang kinalaman sa laki or liit, no? Minsan by chance naman talaga pagka nagpo-propagate tayo. So yun lang, no? Ganyan lang ang propagation. Pag gusto nyo i-propagate yung mga Piliformis ninyo, may mga video rin tayo dyan sa YouTube na in-upload, no? So ayan, ganyan lang. Ang plano ko sana, isang side Piliformis, kabilang side Capensis. Kaya lang, no, mahaba yung ibang mother plant, yung dalawa. So hindi ko na pinutol yung leaf, inihiga ko na lang para yan, kapag tumubo may mga tataniman pa tayo na area. Madali na lang kasi yan eh. Kung sakaling itong mother plant after a month or 2 tumubo ng mga 5 or 8 mga leaf, no, pwede tayo magbawas doon ng mga 4 tsaka natin itanim dito. So madali lang natin ito mapupuno kapag nag-strike na tong mga unang tanim. So yun lang muna, God bless and bye bye. Piliformis Piliformis Florida Red, ayun yung kanyang ID. Galing kay Sir Raylo. Yan, mukha nang parang pag tinitingnan ko mukha ng brownies. Yan. So galing dito yan yung media niya. Dalawang yan, binabad ko para bumaba yung mineral content ng media. So yan, para pala madali yung matabunan yung mga lugar na kung saan gusto nyong pababain yung yung mga nag-aangatan na dahon. Ito lang, kumuha kayo ng limbawa peat moss or coco peat, tapos tsaka nyo pa buhusan ng tubig na may peat moss. Mas manipis yung magiging niyan, yung kumbaga ang pabigat, no, para bumaba yung mga lugar na nakaangat. Kasi nga liquid siya na may halo lang na konting mga sphagnum, kaya ang ganda siya eh. Hindi kaysa yung iisa-isahin mo lalagyan mo ng sphagnum. Mas less effort tsaka mas manipis yung sphagnum na nilalagay. Kaya okay na okay. So yun lang, God bless and bye bye.